Cine Recap PH. Maligayang pagbabalik sa Cine Recap PH. Warning, spoilers ahead. Ang pelikulang itatampok natin ngayon ay patungkol sa isang lalaking inaresto sa araw ng kanyang kasal at ikinulong sa kasalanan na hindi niya ginawa sa loob ng 14 na taon. Ang pelikulang ito ay ang French adventure thriller film na ipinalabas taong 2024 na pinamagatang The Count of Monte Cristo. Bago tayo magpatuloy, paki-like ang video at mag-subscribe na din sa channel na ito. Maraming salamat. Sa gitna ng maalon na karagatan, isang babae ang nasa panganib mula sa nasusunog na barko. Sa kabutihang palad na iligtas ito ng nagngangalang Edmond Dantes na nagmula sa napadaang barkong pangkalakal. Sa kabila ng kabayanihan, nagalit ang kanyang kapitan na si Danglars na sinuway ni Edmond ang utos. Nakuha ng kapitan ang hawak ng babae na isang sulat na nagmula sa napatalsik na emperador na si Napoleon. Kinabukasan ng kalmado na ang lahat, ang babae na nagngangalang Angela tinangkang bawiin ang sulat na kinuha ng kapitan, ngunit tumanggi itong ibalik sa kabila ng mga pagbabanta niya na maaari nitong ikakapahamak. Kalaunan nakauwi na sila ng France, hinabol ni Angela si Edmond para magpasalamat sa pagkakaligtas sa kanyang buhay at nagpakilala sa isa't isa pero hinimok niya si Edmond na kalimutan ang kanyang pangalan. Ipinatawag naman ito ng may-ari ng barko na si Morel matapos malaman ang nangyari kasama ang kapitan. Isinumbong ito ni Danglars sa hindi niya pagsunod sa utos at hiniling na ayaw na niya itong makasama pa sa susunod. Pero tinanggal ni Morel si Danglars sa pagiging kapitan dahil tungkulin niyang tumugon sa nangangailangan sa gitna ng laot. Si Edmond na ang ipinalit ni Morel na magiging bagong kapitan ng kanyang barko na lubos din itong ikinagulat. Matapos nito agarang pinuntahan ni Edmond ang kasintahan na si Mercedes Herrera na matagal na siyang inaantay na makauwi. Masaya niyang ibinahagi ang magandang balita na isa na siya ngayong kapitan ng barko. Umuwi din agad si Edmond para ipaalam sa ama ang magandang balita na sobra nitong ikinatuwa. Dahil dito nagkaroon ng salo-salo ang pamilya para sa kanyang promosyon at inihayag ng kanyang matalik na kaibigan na si Fernand de Morcerf ang paghanga sa narating nito sa batang edad. Maya-maya pa sumunod si Mercedes para saluhan sila. Si Fernand ay may inililihim na pagtingin sa dalaga na walang kaalam-alam na may namamagitan sa kanyang kaibigan. Sa pagkikita ng magkakaibigan sa matagal na panahon, inihayag ni Edmond na magpapakasal na ito na ikinabigla ni Fernand dahil wala itong alam na mayroon siyang kasintahan. Nagtataka siya kung sino ang babaeng napupusuan niya. Nagulat si Fernand nang aminin ni Mercedes na siya ang papakasalan ni Edmond dahil mayroon din itong gusto kay Mercedes. Hindi nagtagal, dumating na ang araw ng kasal ni Edmond at Mercedes, subalit ang pinakamasayang araw ng dalawa ay nauwi sa pagkakaaresto ni Edmond nang hindi alam ang nagawang kasalanan. Pinigilan ni Fernand ang mga sundalo bilang isa siyang tenyente ngunit ang utos ay nagmula mismo sa maharlikang pamilya. Isinama si Edmond at dinala sa prosecutor na si Gerard de Villefort para sa akusang pagtataksil sa bayan. May nakuha sa kanya na sulat mula kay Napoleon na nakaipit sa naiwan nitong Biblia sa barko na isang malaking krimen. Itinanggi ni Edmond ang paratang at inilahad na mayroon itong iniligtas na babae ngunit wala siyang ideya sa pagkatao nito. Naniniwala ang prosecutor na wala siyang kasalanan base sa kanyang mga sinasabi pero nagbago ang tono nito nang malaman ang pangalan ng babae, bilang wala pang patunay pansamantala na muna siyang ikinulong doon. Hindi na mapalagay si Mercedes sa pag-alala sa kasintahan, pinuntahan naman ni Fernand ang prosecutor na kanya ring kaibigan upang sagipin si Edmond na naabutan doon si Danglars at isa sa tauhan nito dahil siya ang nagsuplong kay Edmond para gumanti sa pagkakatanggal niya sa trabaho. Sa pakay ni Fernand na tulungan ng kaibigan inihayag ni Gerard ang malaking krimen na ginawa nito. Nakahanda itong pakawalan ng taga-usig kung handa niya rin ipagsapalaran ang kanyang sarili, biglang tumanggi si Fernand ng pagdusahan ng kaibigan ang kanyang pagtataksil. Maya-maya pa dumating na ang mga sundalo, inakala ni Edmond na papakawalan na ito pero naroon sila upang hulihin siya sa krimen na hindi niya ginawa, habang hindi matanggap ni Mercedes na mawawala na sa kanya ang kasintahan. Nang gabing pauwi ang prosecutor, dumalaw ito sa kanyang kalaguyo na si Victoria. Naroon din pala ang kapatid niya kung saan ito si Angela na galit sa pag-aresto sa tao na wala namang kasalanan. Nung una palang alam na ng prosecutor ang katotohanan, pero ginawa niya lang ang alam niyang nararapat upang hindi masira ang kanyang reputasyon. Nagbanta ang kapatid na kung hindi niya ito papakawalan aaminin niya ang lahat at ilalantad na mayroon itong kalaguyo. Subalit bago pa ito makaalis pinigilan siya ng kapatid. Dahil dito tuluyan ang nabilanggo si Edmond ng panghabang buhay sa isang isla,
ang bilangguan ay walang sapat na binibigay na pagkain para sa kanila kaya naging butot balat na ito sa paglipas ng 4 na taon. Isang umaga nagising si Edmund sa ingay sa likod ng mga pader. Nakita niya sa maliit na butas na may tao sa loob ngunit may paparating na bantay. Araw-araw ang mga bantay pinupuntahan ng bawat selda upang suriin kung buhay pa ang mga bilanggo. Binaglas ni Edmund ang pader na pinagpatong-patong lang na bato at nadiskubre ang butas sa loob patungo sa kabilang selda ng nagngangalang Abbot Faria. Masayang-masaya ito na sa loob ng ilang taon may nakilala pa siyang ibang tao. Ang bilanggo ay nagtatangkang tumakas sa paghuhukay ng butas at hiningi ang kanyang tulong para sa plano. Nabuhayan ulit ng loob si Edmund at inihanda ang sarili para sa gagawin. Si Faria ay maraming alam na iba't ibang lengguwahe. Nakahanda siyang ituro ito lahat kay Edmund lalo na ang mga filosofiya at matematika na magagamit niya balang araw. Taon ang nagdaan patuloy na naghuhukay ang dalawa ng butas sa pagtutulungan sa pag-asang makakatakas. Isang gabi may ikinwento si Faria na isang kasaysayan patungkol sa kauna-unahang krusada sa Jerusalem na tagaprotekta ng libingan ng Panginoon. Sa kanilang mga panalo sa labanan nakaipon sila ng malaking kayamanan na pinakamalaki sa kasaysayan ng mundo. Ang hari ng Pransya pinaaresto lahat sila at kukunin ang kanilang kayamanan pero ni isa wala nang nakakaalam. Ang huli sa mga knights na si Cardinal Espada nagkubli sa isla ng Monte Cristo kasama ang kayamanan. Sa kanyang mga huling oras nagsanay ito ng isang mandirigma kung saan ito si Faria. Ito rin ang dahilan kung bakit siya ikinulong para ituro ang kinaroroonan ng kayamanan. Ibinibigay niya kay Edmund ang kalahati sa oras na makatakas sila. Subalit sa kanilang patuloy na paghuhukay hindi inaasahang madidisgrasya si Faria na nauwi sa kanyang kamatayan. Sa pag-iikot ulit ng bantay sa mga bilanggo na lamang binawian na ito ng buhay, nang isinilid sa sako ang bangkay sa pag-akyat kinuha na ni Edmund ang pagkakataon na makatakas. Habang inilalabas ang katawan nag-iikot din ang warden sa mga selda at nadiskubre na wala na ding sumasagot sa kulungan ni Edmund, nalaman niyang ibang katawan ang itatapon ng mga bantay pero huli na ang lahat. Magmula doon tuluyan ang nakatakas si Edmund at nilangoy ang karagatan pabalik sa kanyang bayan. Nang makauwi ito sa kanilang tahanan na halos napabayaan na nalaman niyang pinalabas sa kanyang pamilya kamatayan ang hatol sa kanya dahilan ng ikinamatay ng ama sa sobrang lungkot, samantalang si Mercedes at Fernan naman naninirahan na ngayon sa Paris at nagkaroon ng isang anak na lalaki na sobrang ikinagulat ni Edmund. Gamit ang kanilang bangka, naglakbay ito patungo sa isla ng Monte Cristo sa pamamagitan ng mga tagubili ni Faria sa kanya. Hindi nagtagal narating na ni Edmund ang isla, pinuntahan nito ang itinuro na kinaroroonan ng kayamanan na nakabaon sa ilalim ng libingan ni Cardinal Espada, at matagumpay na natagpuan doon ang tambak na mga ginto. Isang taon ang lumipas, bumalik si Edmund para sa plano niyang paghihiganti sa ibang katauhan. Nakipagkita ito sa dating kasamahan upang alamin ang lahat sa pagpapanggap na pari na siya ang huling taong nakausap ni Edmund bago mamatay. Nung una tumanggi itong magsalita dahil natatakot siya para sa kanyang buhay, pero nakumbinsi rin ito at doon na niya inamin ang lahat na si Danglars ang nagsuplong kay Edmund para makulong, sa pagpapatunay ni Fernan upang makuha ang kanyang minamahal na si Mercedes. Ang may-ari ng mga barko naman na si Morrel sinubukang ipaglaban si Edmund para makalaya pero nabigo. Binalik niya si Danglars sa pagkakapitan subalit tinaraydor ito sa pakikipagsabuatan sa prosecutor. Si Danglars na ngayon ang nagmamay-ari ng kumpanya ni Morrel habang namatay ang matanda na naghihirap. Si Angeli naman na sinusubukan siyang iligtas, pinaubayan ng prosecutor kay Danglars at ibinenta sa nagpapatakbo ng prostitution habang wala itong magawa dahil wala siyang laban sa kanila. Agarang hinanap ni Edmund si Angeli sa lugar kung saan ito ibinenta at natagpuan doon. Ngunit dahil sa hirap na dinanas nag-aagaw buhay na ito ngayon. Masaya si Angeli na naalala pa siya sa tagal ng panahong nakalipas pero huli na ang lahat para sa kanyang buhay, hiniling na lang nitong tulungan ang bata na anak ng kapatid sa kalaguyo na nailigtas niya. Dahil nung araw na dinala siya sa Paris nakahanap siya ng pagkakataong makatakas, sinundan niya si Victoria para sa layuning paghihiganti sa kapatid ngunit ng gabing isasagawa na niya ang plano nakita nito si Gerard na may ibinabaon na baul. Hinukay niya ito at natagpuan ang isang sanggol sa loob sa kadahilanang pinili na lang niyang lumayo upang sagipin ang bata. Sa bahay ampunan kung saan niya ito iniwan, kinuha ni Edmund ang binata na ngayon na si Andre upang tulungang makapaghiganti sa mga taong sumira sa kanilang buhay. Samantala, si Fernan na isa ng general nagretiro na sa militar para pumasok sa politika,
Kasama nito si Gerard ang pinakamataas na ngayon sa hukuman habang si Danglars ay isa ng mayamang negosyante at napangasawa si Victoria. Isang gabi habang pauwi ang pamilya ni Fernand, dinukutan sila na agarang hinabol ng kanyang anak na si Albert hanggang marating ang lugar na may nag-aantay sa kanya. Pinagtulungan ng binata ng mga kalalakihan, pero dumating si Edmund upang iligtas ito ngunit isa lang palang palabas ang lahat para makuha ang loob ni Albert. Si Edmund ay gumagamit ng maskara upang hindi makilala ng dating may kaugnayan sa kanya upang isagawa ang mga plano. Kalaunan, nagtungo sa mansyon ni Edmund o mas kilala na ngayon sa tawag na The Count of Monte Cristo ang mag-ama para magpasalamat, hangang-hanga sila sa sobrang laki na talagang isa siyang napakayaman. Mabilis lang din na nakuha ni Edmund ang tiwala ng dating kaibigan na ngayon ay isa na niyang mortal na kaaway at ipinakita ang mga kolekta niyang baril. Bilang isang dating nasa militar si Fernand at nagpagalingan ang dalawa sa pagbaril kung saan ipinakita niya ang kanyang husay sa pag-asinta. Naunang umuwi si Fernand habang nagpaiwan ang anak, inimbitahan niya ang Count sa pangangaso na inorganisa ni Danglars. Tumanggi ito dahil darating ang anak ng prinsipe subalit mapilit ang dating kaibigan at hinimok na isama na lang ito. Sa loob ng mansyon, nakarinig si Albert ng babaeng umaawit na ayon pa din sa kanilang plano. Nakita nito ang isang dalagang kumakanta na si Heidi na agad siyang nabighani sa una palang pagkakita. Itinuring ng anak ni Edmund si Heidi mula nang mailigtas niya ito na ibinibenta matapos patayin ni Fernand ang kanyang magulang noon na nasaksihan mismo ng bata, kaya layon din ng dalaga na ipaghiganti ang magulang sa pamilyang Morcerf. Dumating na ang araw ng pangangaso, pinagpanggap niyang prinsipe si Andre upang madaling makalapit sa ama at mga kasabwat nito. Nang makahuli sila ipinakita niya ang katapangan sa harap ng ama na wala itong takot na pumatay. Si Danglars ay may anak na babae, ito ang balak nilang gamitin upang gumanti sa kabila ng alam ni Andre na kapatid niya ito sa ina. Ipinakilala naman ni Gerard ang Count sa asawa na si Mercedes. Gulat na gulat ito nang makita siya dahil nakikita ni Mercedes si Edmund sa katauhan ng Count of Monte Cristo kaya hindi ito mapalagay. Upang maisakatuparan ang mga plano, lalo pang nakikisama si Edmund sa kanyang mga kaaway para talagang magtiwala ito sa kanya. Nagsisimula na ding lumapit si Albert kay Heidi sa pagbibigay ng sulat upang palihim na makipagkita sa kanya sa hardin. Ginawa ni Heidi ang kanyang tungkulin upang mahulog ang binata sa kanyang mga bitag habang inuulat ng dalaga ang mga nalalaman. Pinaalalahanan nito ng Count na huwag siyang lumambot at huwag kalimutan ang ginawa sa kanyang magulang. Isang gabi, may hapunan na inihanda si Edmund para sa kanila kung saan ginanap ito sa dating pinagtatagwan ni Gerard sa Kalaguyo at pinaglibingan ng anak. Hindi mapalagay si Victoria nang maalala ang lugar lalo nang ilahad ni Edmund ang nangyari noon na eksakto sa kwento sa ginawa ng dalawa maging ang paghukay sa baol na wala ng laman. Dahil dito galit na galit si Victoria kay Gerard sa pagkakaalam niyang patay na ang kanilang anak. Inalam ng tagausig ang totoong pagkatao ng Count kung paano nalaman ang kwento ng buhay nila habang naplano na ni Edmund ang lahat. Nag-imbestiga si Gerard sa alam niyang mortal na kaaway ng Count na nagngangalang Lord Halifax, upang alamin ang pinagmulan nito pero nauwi lang sa pagbabanta sa kanya, dahil si Halifax ang nagmamay-ari ng isang malaking pahayagan kung saan ito din pala si Edmund na nakabalat kayo. Unti-unti nang naisa sa katuparan ni Edmund ang paghihiganti sa mga taong sumira sa kanyang buhay. Sa tulong ni Heidi at Andre ginagawa din nila ang partisipasyon upang makuha ang loob ng mga anak ng kanilang kaaway. Matapos ang mga paghahanda sinimulan na ni Edmund ang pagpapabagsak sa kanila. Sa araw ng kaarawan ng anak ni Danglars dumalo ang mga ito sa kasiyahan para ituloy ang kanilang pagpapanggap. Nakita ulit ni Mercedes si Edmund na nakakaramdam pa rin ng pagkakahalintulad sa dating kasintahan. Nagkausap ang dalawa dahil maraming gustong malaman si Mercedes sa pagkatao ng Count, pero matigas na ang puso ni Edmund sa mga pinagdaanan lalo nang tinaraydor siya ng matalik na kaibigan. Isang umaga, nagpakalat ng balita ang pahayagan ng Peking Lord Halifax para siraan ang kumpanya ni Danglars na ikinabagsak ng kanyang stocks, pero sa koneksyon ni Fernand sa militar na pawi agad nito ang pag-alala ng Baron matapos malaman na isang kasinungalingan lang ang nasa pahayagan. Ginamit ni Danglars ang pagkakataon upang kumita habang bagsak ang kanyang stocks, balak nitong bilhin habang mababa pa bago maglabas ng pahayag para pagkakakitaan. Wala silang kaalam-alam na nakaplano na ang lahat, kailangang makakuha agad ng 500 milyon si Danglars, at isang tao lang ang alam niyang malalapitan kundi ang kaaway ni Lord Halifax.
Nagpunta ito sa mansyon ng Count para ipakita ang kanyang proposal at humiram ng pera na ibabalik niya din sa madaling panahon. Sumang-ayon si Edmund ng walang hinihinging kapalit pero ipinilit ni Danglars ang kanyang lahat na ari-arian bilang collateral. Matapos nito, naghain ng reklamo sa korte si Danglars sa tulong ng mga kumpadre sa paninirang puri sa kanyang kumpanya. Pinalabas na nakaalis na ng bansa si Lord Halifax pero mayroon siyang dadating na representante. Bago pa matapos ang oras tumayo si Andre sa hukuman na nagpakilalang siya ang representante, pinatunayan niyang totoo ang nakasaad sa pahayagan na ikinatalo ni Danglars, at inamin niya din ang kanyang totoong pagkatao na may patunay na anak siya sa labas ng taga-usig na si Gerard de Villefort. Gulat na gulat ang lahat maging si Victoria hindi makapaniwalang buhay pa ang kanyang anak. Nagmadaling lumabas ng korte ang taga-usig sa kahihiyan sa matinding revelasyon. Nagpaiwan doon ang anak na nagulat sa nalamang mayroon itong kapatid, tuluyan na ding bumagsak si Danglars at ang lahat ng ari-arian nito ay pagmamay-ari na ngayon ni Edmund. Hindi na niya pinagbigyan ng pakiusap at pinaalis ito ng bansa na nangakong hindi pababayaan sa gutom ang maiiwang mag-ina. Samantala, habang palabas si Gerard na pinapalibutan ng mga bantay hindi na natiis ni Andre ang sarili na ipaghiganti ang tiyahin, pinatay niya ang sariling ama na nagtapon sa kanya noon subalit napatay din ito ng mga gwardiya matapos itong kainin ng sariling paghihiganti na kagagawan ng Count. Sa libingan ng binata hindi na natiis ni Heidi na magsalita at tumindig. Sinisisi niya si Edmund kung bakit ito nangyayari dahil iniisip niyang sila ang sakripisyo niya para maisakatuparan ang kanyang paghihiganti. Hindi na rin kinaya pa ni Heidi ang magpatuloy sa pagpapanggap dahil may nararamdaman na ito kay Albert. Pinutol na niya ang ugnayan nila sa pamamagitan ng isang sulat ngunit pinuntahan ito ng binata para hikayatin na magsama na sila na malayo sa lahat. Tumanggi si Heidi dahil magdudulot lang ito ng kamalasan sa kanila. Wala nang nagawa si Albert kundi ang magpalaya at naghayag ng damdamin sa huling pagkakataon, pero hindi rin natiis ng dalaga ang tunay niyang nararamdaman. Ngunit bago pa sila makaalis dumating ang Count, hinikayat siyang aminin ang lahat kay Albert upang malaman kung makuha pa siya nitong mahalin. Napilitan ng sabihin ni Heidi ang totoo na ang ama ni Albert ang pumatay sa kanyang magulang. Nagalit ang binata at hinamon ang Count sa isang duelo matapos niyang malaman na ginagamit lang siya nito. Nagalit din si Heidi sa Count sa pagiging walang awa at nagbanta na pag may nangyari kay Albert hinding-hindi niya ito mapapatawad. Kalaunan dumating si Mercedes sa mansyon na alam na ang totoong pagkatao ng Count na siya si Edmund. Hiniling niyang wag saktan ang anak habang itinatanggi ng Count ang totoo. Pero nung una palang alam na ni Mercedes ang totoo nitong pagkatao at inaako ang kasalanan na hindi niya kinaya nang mawala ito sa piling niya, ibinulgar ni Edmund ang kasunduan ng kanyang asawa sa prosecutor na tuluyan siyang ipakulong at maaga. Ganun pa man, gusto lang ni Mercedes na wag mapahamak ang kanyang anak. Sa huli kumalma na din si Edmund at pumayag na palayain si Albert dahil wala naman itong kasalanan. Inihayag ni Mercedes ang damdamin niya para kay Edmund na hindi pa rin nagbabago ngunit tumanggi na ito dahil binago na sila ng panahon. Kinabukasan, nagduwelo ang Count at Albert na matitira lang ang mabubuhay. Galit na galit si Heidi na pinatay ng Count ang lalaking pinakamamahal niya pero natigilan ito nang makitang buhay pa pala si Albert, at binigyan na sila ng kalayaan ni Edmund na magsama para sa kanilang kaligayahan. Samantala iniwan na ni Mercedes si Fernand matapos ang kanyang mga nalaman. Sumugod naman ito sa mansyon ni Edmund para magtuos ang dalawa na dating matalik na magkaibigan. Nagharap sila sa duelo na buong lakas nilabanan ito ni Edmund subalit magaling ang dating general, pero hindi siya sumuko at nagawang masugatan ang karibal. Nagpatuloy pa din sa paglalaban ang dalawa hanggang maputol ang espada ni Fernand, pero nagawa niyang masaksak si Edmund na pinili na lang lumayo at binitawan ang espada. Sinundan ito ni Fernand dala ang pinulot na espada, at tinangkang patayin si Edmund pero napigilan niya ito. Hindi na rin itinuloy ni Edmund ang balak upang magdusa ang dating itinuturing na kaibigan sa pagkabigo at kahihiyan. Sa huli, nakatanggap ng sulat si Mercedes mula kay Edmund na namamaalam para sa kanya-kanya nilang buhay. Hindi man natuloy ang kanilang pagmamahalan, pero ang kanilang mga anak magtutuloy sa hindi nila nagawa. Sa kasalukuyan, iniwan na ni Edmund ang lahat at sinimula ng buhay sa paglalakbay. Dito na nagtatapos ang ating kwento. Sana nagustuhan nyo. I-like ang video at mag-subscribe na din sa channel na ito. Maraming salamat sa panunood. Hanggang sa muli. Paalam!